Guys, for today's video, nakita ko kasi parang dumadami na naman yung mga ads ng mga kautangan, mga loans. And nakot yung attention ko itong ads ni Tala. Paulit-ulit yung tagline na sinasabing, kay Tala, buo ang tiwala. So okay, habang nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya sa akin, Oh, totoo ba yung ginagawa mo? Baka naman ini-steer mo lang ako. sabi ko sa kanya, dahil na LSS ako, sabi ko, huwag kang mag-alala, basta kay Tala, buo ang tiwala. O diba, nakaka-LSS kasi. Dahil dyan, pag-usapan natin si Tala. Kamusta ba ang application process? Magkano ang pwedeng utangin? Tapos, paano yung pagbabayad? Interest. And then, couple of feedbacks ng mga umutang sa kanya. And kung sumusunod ba siya sa tinakda ni BFP na 15% na ceiling sa interest for loans of 10,000 pesos envelope. Yan, samahan niyo ako pag-usapan natin si Tala. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Kay Tala, buo ang tiwala. Anyway, unang-unang gagawin natin is magsalamin muna tayo. Yan, para nakikita ko. So, i-check natin yung mga sinasabi or ina-advertise ni Tala. So, punta tayo sa website ni Tala, tala.ph. Ayun o, sa Tala, buo ang tiwala. Ay, nako. Okay. Instant access to credit, apply and borrow money in minutes. Growing loan limits, yun, up to 25,000 daw. Safe and trusted. Wala namang masyado. Though, ang masasabi ko dito, medyo international company itong si Tala. Nakikita ko na to si Tala over international websites and other countries. So, feeling ko mapagkakatiwalaan naman tong Tala na to versus sa mga online lending apps na ang nagmamay-ari mga Chinese something na Pogo. Yung mga parang fly-by-night ng mga online lending app. So, si Tala, checking the registration, ito po yung SEC registration number niya and makikita naman po natin siya sa SEC website. So far so good, pero silipin na lang po natin further kung okay ba yung interest nila. Doon ako mas concerned sa interest na pinapautang niya. Wala masyadong pinapakita sa website niya. Silipin po natin ang sinasabi ni Tala sa kanyang App Store page. So, Tala Loan App. So, checking sa iOS hindi po siya available. So, kailangan po natin mag-switch sa Android. Okay, sa Android app, Tala Fast Cash Peso Loan App. Check po natin about this app. Get up to 25,000 down instantly online. Low interest, sabi niya. Check po natin sa baba. Key Tala features, ultimate control, no hidden fees, service fee as low as 0.43% per day. Ang laki po nito para sa service fee. I guess, yung itong service fee, ito na po yung interest. Kasi per day. Usually, service fee is one-time charge. Pero ito, per day. Processing fee is 3.99 based on the borrowed amount. Bakit may processing fee pa? All fees are collected on the chosen payment. Get the full amount, no surprise. Only pay for the days you need. Continuous access to fund, fast limit growth, secure, rewarding. Earn 200 pesos off daw next time you borrow if you refer sa Tala. So, sabi dito, ang monthly effective interest rate daw niya ay 14.86 to 15%. And then, the maximum annual percentage rate daw niya ay 182.5%. Okay, APR yan 182.5. So far so good. Medyo parang nagsasabi naman siya ng totoo. Kasi, for a loan app na magsasabi na ganito ang APR niya, siya pa lang yata yung nakikita ko or pangalawa na siya na sinasabi niya na ang APR niya ay nasa 180 plus. Which is, hindi naman nila dapat ikatakot kasi sumusunod naman sila sa batas. Siguro lang, yung mga nanghihiram baka ma-turn off na makita na 100 plus % ang interest. usually sa mga hindi alam kung ano ibig sabihin ng APR, talagang ma-turn off at hindi na manghihiram. Well, anyway, so yan nakita na po natin. For me, Tala, good job dito sa details. Isa kayo sa nakikita ko na more or less nagsasabi ng totoo sa kanilang app. Okay, now let's turn on sa Tala. So, once na open siya, allow us to know you better so we can process your application. Yan. So, access daw sa call data, SMS data, contacts, and location. Hindi ko po ma-recommend na bigay nyo. Kayo po, if you want to take the risk, gawin nyo po. Pero if not, medyo hindi po tayo magsasucess sa application dito. So, for me, I'll take the risk. Where did you hear about Tala? Ilagay ko nga, from Pat Quinto. Basically, fill upan nyo yung application form. Hindi ko na po ipapakita ng buo sa inyo. Kasi more on ang habol ko is the interest rate and how it would affect and if sumusunod ba siya sa ceiling na interest.
Nandito na tayo sa summary. Once you're done, just click submit. And then, Tala app user agreement. Basahin nyo yan. Scroll sa baba. Tapos yan. Pagka-submit nyo, we're getting to know you better. Pero yan, lalabas na your application is pending. We are still reviewing application. If your application is approved, we will notify you via SMS. And then, saglit lang naman po siya. Bigla na pong lumabas ito. Your application is approved. You've been approved for 4,000 pesos. So, not bad na rin naman. And then, view offer. You're approved 4,000 pesos. Continuous access, choose a repayment day and grow your Tala limit up to 25 pesos. Next lang natin. Try natin mag-select ng amount para makita natin. 1,000 pesos lang. So, pag click natin yan, ayan, kailangan natin ilagay yung ID type, front and back, and then selfie with the ID. Tapos, pag ginawa po natin yan, your application is still being reviewed. And then, medyo matagal po to. It took me around, kulang-kulang isang araw, bago ko po nakita to na your application is approved. Ayan. View offer. Continue. Ayan, 1,000. Naulit lang po ulit, pero this time wala na pong ID. Ito, I can now choose between 15 days to 61 days. At least may option ka kung ilang days mo babayaran. Pero just take note po na may service fee na 0.43% per day. 0.43% per day, ito parang nag-act as interest. One-time processing is 3.99%. So, may bawas po talaga. I guess yung one-time processing fee, ito dapat yung service fee. And then the service fee should be the interest. Okay, try lang po natin 15 days. Ayan. Sa 1,000 pesos, kakaltasan ako ng 39 pesos. And then, sa loob ng 15 days, may interest siyang 64 pesos. So, kapag kinontinue po natin yan, ito na po yung summary ng test loan natin. Ang total payment ko daw po ay nagkakahalaga ng 1,103 pesos. So far, buo naman po yung makukuha kasi on top po ang one-time processing fee and service fee. So, 1,103. Kung i-calculate po natin yan, 1,103 minus 1,000 pesos, that's 103 pesos. 103 divided by 1,000 pesos, basically 10.3% sa loob ng 15 days. I-divide po natin yan by 15 days. Lumalabas po na 0.68% or 0.69%. I-multiply po natin to by 365 days. Lumalabas po na 251% ang APR niya compared sa sinasabi po nila. Medyo malaki po. Pero APR po kasi is lahat ng cost. Kasama po yung one-time processing fee. So, hindi ko alam bakit hindi nila sinama yung one-time processing fee sa pag-calculate ng APR nila. Anyway, ito po yung lumabas sa calculation natin. Okay na po sana dun sa sinasabi nila sa information nila. Pero based on my calculation, medyo malaki po yung interest. Kung itatry po natin yung service fee na 64 divided by 1,000, that's 6.4%. I-divide po natin yan by 15 days. That's 0.42 nga po. Hindi po nila sinama yung one-time charge po nila. Yun po yung problema dito. Again, ang ibig po sabihin ng APR is basically pagka-calculate ng annual interest, meaning for 1 year, kasama lahat ng other charges. Yun po yung APR. So, in this case, medyo sumablay lang po dun sa hindi nila pag-include ng one-time processing fee. Kung i-base natin sa numbers, maliit lang naman po to. Barya lang din po yan sa inyo, yung 39 pesos na yan. So, hindi po ganun kasakit. Pero, if you're moving up na sa matataas na loan amount, then that will hit you na medyo malaki na yan. Kasi, nakabase kasi kayo sa actual na pera eh. Isipin nyo na like 3,000 pesos sabihin natin sa one-time processing fee. Eh, di ba? Ang laki na nun. So far, check natin yung feedback ng mga customer ni Tala. Silipin po natin, ratings and review. Check po natin yung most relevant. Ito. I had a terrible experience using this app for payments. They give me a reference number. So, I guess, nagkakaroon po ng issue dito yung user sa pagbabayad. Ito, lot of inconvenience. You may want to pay on time but cash in does not reflect. So, panibagong payment issue na naman. Okay, updated review. I'm giving the app a 1-star review because there has been little support to my concern. I was still able to transact properly with the app early in the year. Unfortunately, this year, I've been able to transact at most twice and get an error on the screen. Ito, I'm trying to loan, nag-error. From 5-star to 1, and if 0-star possible, I would rate 0. I've been a good payer to Tala, yet they won't even help me. It's been 6 days ever since my cash-in transaction. So, ano na naman? Payment issue na naman. So far, wala pa ako nakikita about interest, about collection practice, but more on payment issues. So, I don't know if ganito ba na-experience nyo. Let me know na lang din po sa comment section sa baba. So far, para sa akin, nag-fail siya in terms of interest. Kung ako po yung mangungutang, hindi po ako kuha ng may malalaking interest. Doon lang po ako kung ano yung prescribed by law na pwedeng pagbigyan na Sige, kahit ganyan yung interest mo dahil sinabi naman ng batas natin, okay na ako dyan. However, kung merong ganitong payment issue, talagang magkakaroon ka ng hesitation kasi baka hindi mag-post yung bayad mo or yung kinash in mo. Tapos ang mangyayari, madedelay ka sa pagbayad.
pagbabayad, magkakaroon ka ng interest, masisira yung pangalan mo. So, yun, isa yun sa ayaw na ayaw ko. For our question of the day, when you are in the market getting a loan, usually nakikita natin dyan paano ba mag-apply, paano kung makukuha, ganyan, paano yung pagbabayad ko. Yun yung usual na tanong natin when applying. However, may nami-miss tayong part which is kung paano ba talaga yung experience ng pagbabayad. For our question of the day, kino-consider nyo ba yung feedback about payments? Like, nagkakaroon ba ng issue cashing into the app para makapagbayad? Nagre-reflect ba agad magbayad? Nako-consider nyo ba yung information na yan? And is it a turn off na ayaw nyo na mag-loan dyan sa bank or lending institution na yan? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Emily Lib 9038. Sabi niya, thanks for giving this kind of info about Atome. Hesitant pa ako dati to register but now it seems like a big help siya. At Emily Lib 9038, shoutout po sa inyo. Maraming salamat din po at na-appreciate niyo po yung content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!